أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tayo po ay magpasalamat at purihin natin ang ating tunay na tagapaglikha at ipagkaloob natin ang lahat ng pagpupuri para sa Kanya lamang, sapagkat Siya ang Panginoon ng mga daigdig. At kung hindi natin kilala yung pinakatunay na tagapaglikha, yan po yung gusto naming ipaalam at iparating sa lahat ng mga tao, sapagkat ang ibig natin ay maigabay ang mga tao sa tamang paniniwala at maagaw sa apoy ng impyerno, mailigtas pagdating ng araw ng paghukom. Marami ang mga tao na walang idea o wala siyang alam na pamamaraan tungkol sa kung paano niya kikilalanin ang kanyang tagapaglikha, sapagkat ang paniniwala ng tao ay namamalagi doon sa paniniwala na ang salita ng Diyos ay yung ginagamit na Biblia, yung aklat na may pamagat na ang banal na kasulatan o ang Biblia, mabuting balita, Biblia. So iyan ang kanilang pinaniniwalaan at sapat na sa pamamagitan nito ay makarating sa kanila yung kautusan ng tagapaglikha. Kaya marahil ay dapat natin na pag-aralan na mabuti kung ano itong aklat nito. Ito ba ay tinatawag na revelasyon o kapahayagan galing sa tagapaglikha at ibinibigay niya ito para sa atin ng mga tao? Dapat ito ay maliwanag sa atin. Ano ba ang aklat na ito? Ito ba ay kagustuhan ng ating Diyos para dito tayo susunod? Sapagkat kung ang ating tagapaglikha ay merong layunin, meron siyang inihanda na paraiso, meron siyang inihanda na impyerno, ay nakalalamang na meron siyang totoong mensahe na ipinadala sa mga tao na kung hindi ka susunod dito, ikaw ay mapaparusahan sa impyerno, at kung susunod ka naman, ikaw ay mabubuhay ng walang hanggan na mayroong kaligayahan sa paraiso. So yan po yung ating aalamin bilang paglilingkod namin sa inyo, ay marapat po ninyong unawain ang aming mga ipapaliwanag at nawa ito po ay maging gabay para sa inyong mga kaluluwa at magsama-sama tayo natamuhin natin ang dakilang kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating tagapaglikha. Simula pa ng unang panahon, ang ating Diyos nang likhain niya ang mga tao ay meron na siyang inihanda na mga mensahe na dito ay susunod ang mga tao na kanyang nilikha. Sapagkat una, ano ba ang dahilan at nilikha ng Diyos ang tao? Sa Islam ay mayroong pagpapaliwanag na sinabi ang tagapaglikha, kaya niya tayo nilikha, gaya ng kanyang sinabi sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So sabi ng ating tagapaglikha, at nilikha ko lamang ang mga jinn, ito yung mga espiritu na hindi natin nakikita, at ang mga tao. Kaya ko lamang anya nilikha ang mga jinn at ang mga tao ay para sambahin ako. So yan po yung mensahe na ipinararating ng ating tunay na tagapaglikha. Kaya niya tayo nilikha para sumamba lamang sa Kanya. So yung pagsamba ang layunin, kaya narito tayo sa mundo. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos ay para sasambahin lamang natin Siya. Wala nang ibang dahilan. Kaya kung susunod ka, paraiso ka. Kung susuway ka, impyerno ka. Kaya meron pong impyerno na inihanda ang Diyos para lamang doon sa mga tao na susuway sa Kanya.
Hindi lamang sa panahon natin ngayon ito iniutos. Iniutos ito mula pa nung unang mga panahon, unang tao pa lang, si Adan at si Eva, mga anak niya, hanggang sa dumami ng dumami ang lahi ni Propeta Adam. At doon tayo lahat nagmula. At sa pagdami ng mga tao, sa bawat panahon, may mga dumating na propeta, mga sugo. Kung naaalala ninyo si Noe, nagkaroon ng bahanggunaw sapagkat ang tao ay lumalabag sa mga kautusan ng tagapaglikha. So meron na kagad na ibinigay na kaparusahan ang Diyos sa mga tao sa panahon pa lamang ni Propeta Nuh or Noe. At dumating din si Propeta Abraham sapagkat sa panahon niya, siya ay naging kaibigan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nasubukan si Propeta Abraham na isang tapat at mananampalataya. Naging masunurin sa ating tagapaglikha, kaya tinawag siyang Khalilullah, kaibigan ng tagapaglikha. At nagkaroon siya ng mga anak na dito ay nagkaroon ang pangako ang Diyos na sinabi ng Diyos kay Propeta Abraham, ako ang gagawa sa iyo para ikaw ay dumami ang iyong mga lahi. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. Kaya kung susubaybayan natin ang kasaysayan ni Propeta Abraham, lahat ng mga lumabas na mga sugo, lahat na lumabas na mga propeta ay galing sa lahi ni Propeta Abraham. Nagkaroon siya ng unang anak na si Ismael at sumunod ay si Isaac. Lahat ng mga sugo, pansinin ninyo at baybayin ninyo ang kanilang genealogy na sila ay nanggaling sa dalawang angkan na ito, kay Propeta Ismael at Propeta Ishak. So ang mga sugo, katulad nila Moses, nila David, ni Solomon, hanggang sa Propeta Jesus, hanggang sa Propeta Muhammad, sumakanila nawa ang mga kapayapaan. Lahat ng mga ito ay halimbawa pa lamang ng mga naging sugo at mga naging propeta, na ang lahat ng ito ay iisa lang ang kanilang katuruan. Walang itinuro na anak ng Diyos, walang itinuro na ang Diyos ay Ama. Ang itinuro nila ay yung tunay na Diyos na nagsugo sa kanila, na ang pangalan ay Allah. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. So kapag ang Diyos ay nagpapadala ng mga sugo, mga propeta, nagpapadala siya sa bawat panahon, sa bawat nasyon, ituturo ng mga sugo na ito, ng mga propeta na ito, na ang Allah lamang ang dapat sambahin at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kailanman at ang sinasamba ng isang tao ay hindi tunay na Diyos, maging ang kanyang paniniwala ay walang kamukha ang Diyos niya, na ang kanyang Diyos ay hindi nakikita, na ang Diyos niya ay isa, datapwat hindi naman ito ang tunay na Diyos, ay Diyos-Diyosan pa rin ang tawag sa kinikilala niyang Diyos. Kaya papansinin natin ang sinabi ng Diyos kay Moses. Tandaan natin palagi ito, na sinabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawang inanyuan, sa katulad ng mga ibon, ng mga gumagapang. Huwag mo iukit sa kahoy at bato. Ibig lang sabihin, ang Diyos ay mapanibughuin, ang Diyos ay ayaw niya na ang kanyang nilikha ay sasamba sa iba kaysa kanya na lumikha ng lahat ng mga nilikha. Kaya pansinin natin ito mga kababayan, ito'y bilang pagmamahal, bilang pagmamalasakit sa inyo para kayo ay maligtas. Ang ibig lamang namin ay unawain ninyo na mayroong ipinapadala ang Diyos ng mga sugo. Mayroong mga propeta. Hindi lang basta sugo, sila pa ay propeta. Ano bang ibig sabihin ng sugo? Ang ibig sabihin ng sugo ay mayroong dalang mensahe. Ang ibig sabihin ng sugo ay inuutosan.
Kaya may dala siyang mensahe, may dala siyang kautusan galing sa kanyang tagapaglikha. Gaya ng iniutos kay Propeta Muhammad. Sinasabi niya na, "Kulya ayuhan nas, sabihin mo sa mga tao, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Katotohanan, ako ay isinugo ng Allah para sa inyong lahat. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, na siyang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. La ilaha illa huwa yuhyi wa yamut. Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Kanya na nagmamay-ari ng buhay at kamatayan. Paaminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Kaya't paniwalaan ninyo ang Allah at ang Kanyang isinugo na si Muhammad, isang propeta na hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa." So ito po yung mensahe na ibinibigay sa atin ng ating tagapaglikha, na mayroong patotoo mula sa Diyos, na sinasabi niya ito yung ituturo niya sa mga tao. Kaya ang utos sa kanya ay sabihin mo sa mga tao. Kaya nang dumating ang Propeta Muhammad, hindi galing sa taas si Propeta Muhammad. Nung siya ay ginawang sugo, ginawa na siyang propeta, ay itinuro niya ang mensahe na galing sa tagapaglikha. Paano niya ito natanggap? Sa pamamagitan ni Angel Jibril. Na sa pamamagitan ni Angel Jibril, siya yung nagsasalita sa Propeta Muhammad, natanggap niya yung mga kautusan mula sa ating tagapaglikha. Hindi katulad ngayon na ng mga nagtuturo. Pinag-aaralan lang yung aklat. Pinag-aaralan yung binili na aklat. Pinag-aralan at itinuro. Nagpakadalubhasa sa pag-aaral. At pagkatapos ay itinuro ang mga nakasulat dito. Ang tinatawag na sugo, kinakausap ito ng tagapaglikha. Iba yung isinugo sa nagsusugo-suguan. Yung sinasabi niya siya ay sugo, pero hindi naman siya kinausap ng Diyos. Yung nagsasabing siya ay sugo, pinag-aralan niya yung salita. Hindi ibinigay sa kanya yung salita. Kaya maliwanag na maliwanag pagdating sa pagkilala sa tunay na Diyos, ay makikilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng tunay na isinugo ng ating tagapaglikha. Ang Propeta Muhammad ay kilala sa gitnang silangan. Nanggaling siya sa lahi ni Propeta Abraham. Kilala siya na isang tao na mapagkakatiwalaan. Kilala siya na isang negosyanteng tao na hindi nagsisinungaling. Kilala siya na napangasawa ng isang prinsesa, na ang prinsesa na ito ang siyang nag-offer ng kasal sa kanya sapagkat napakabuting tao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa pagtatayo niya ng relihiyon ng Islam, ito ba ay ginawa niyang negosyo? Ito ba ay ipinarehistro niya sa mga tao? Hindi. Hindi rin ginawang negosyo sapagkat hindi po nagpayaman ang Propeta Muhammad. At walang abuluyan na naganap sa pagtatayo ng Islam. Dahil ang mga katuruan sa Islam, ang pinakamahalaga rito ay maiparating ang mga salita ng ating tagapaglikha. Maiparating ang kagustuhan ng tagapaglikha. Masunod ng mga tao kung ano ang kagustuhan ng mga iniuutos ng tagapaglikha. So iyan po ang Islam. Nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinusunod niya ang kagustuhan ng tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang ituro niya ang tunay na Diyos kung ano yung sinabi ng tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana." So ito po itinuro ng Propeta Muhammad. Katotohanan, ako ang Allah, sabi ng Diyos, ng Allah sa mga sugo, sa mga propeta. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Pa'budni wa aqimis salata lidikri. Sambahin ninyo ako at magtatag kayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So ang tunay na Diyos ay nagpakilala ng kanyang pangalan ay Allah. At sinabi niya ang dahilan ng kanyang paglikha sa tao para sambahin lamang siya. Kaya maliwanag
ang mensahe na dala ng Propeta Muhammad. Kung meron man tayong sasambahin, kung meron man tayong dapat sundin, ay walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat siya ang nagpadala sa Propeta Muhammad. Siya ang nagutos sa Propeta Muhammad kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin ng mga tao. At hindi lang yan, maging ng mga una pang panahon, ay ito na yung iniutos ng Allah na sasambahin siya at iiwas ang tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya napakaliwanag yung katuruan na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung pipili ka at susunod ka rin sa mga kagustuhan ng iyong tagapaglikha, ay sundin mo na yung mayroong dala na kautusan ng Diyos. At yan ay manggagaling lamang sa mga sugo at sa mga propeta. Hindi lang sugo, propeta pa. Yan ang lagi nating tatandaan, sapagkat ito po ay hindi kayang gayahin. Tingnan nyo at pag-aralan nyo yung mga relihiyon na nagtayo, na nagparehistro, na nagpunta sa Security of Exchange Commission, na nakalista doon ang kanilang mga relihiyon na itinayo. Pansinin nyo yan. Nagpapakilala silang sugo pero hindi naman sila propeta. Nagpapakilala silang sugo pero walang iniutos ang Diyos sa kanila. Anong nasa katuruan nila? Mga hinulaan lang daw sila ng Diyos. Hinulaan lang din sila ng mga propeta na sila ay lilitaw. At pagkatapos ay sasabihin natin na yung kanilang dalang kautusan, yung kanilang dalang katuruan ay kautusan ng Diyos? Hindi. Bakit? Sapagkat yung sinusunod nila at itinuturo nila ay galing pa rin sa mga tagapangaral katulad nila Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan at Pablo. So sila yung mga gumawa diyan sa aklat na kanilang ipinapangaral. Mga katuruan lamang nitong mga mangangaral na ito, na sila ang itinuturo ng mga may hawak ngayon ng aklat na ito at nagtayo ng mga relihiyon. Kaya hindi natin masasabi ang maliwanag na pagkilala sa Diyos kapag ang ituturo sa atin ay galing din sa tagapangaral at tagapagturo na walang patotoo na sila ay inutusan ng Diyos. Katulad nila Mateo, Marcos, Lucas, Juan at Pablo, na sinasabi nila na dapat sundin, na sinasabi nilang ito'y mga alagad ni Jesus, bakit hindi si Jesus ang sinunod? At bakit ang sinunod nila ay itong mga alagad na ito? Dapat kung meron man kayong susundin, ay sundin yung mismong isinulat ni Jesus. Sundin mismo yung itinuro ni Jesus at ipinangaral ni Jesus. Ang mapapansin natin sa kanilang dalang mga katuruan, may itinuro si Jesus pero galing sa katuruan ni Juan. Sabi ni Juan sa Juan 17:3, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit. Sa uno, ano ang sabi? At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit. Sino yung itinuturo niya? Sino yung ikinukwento niya? Si Jesus tumingala daw sa langit. Anong sinabi daw ni Jesus pagdating sa 3? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos. So kung mayroong itinuro si Jesus na isa, na tunay na Diyos, dapat ito ay nauunawaan ng nakaririnig at nakababasa. May itinuturo si Jesus, ibig sabihin, hindi siya ang tunay na Diyos. Ang sabi sa turo niya, makilala ka nila na iisa. Isa lang. At tunay na Diyos. Isa lang at tunay na Diyos pa. At si Jesus ay iyong isinugo. Si Jesus ay sugo lamang. Si Jesus ay isang propeta. Si Jesus ay anak ni Virgin Mary. So bakit mo gagawin siyang Diyos? So ibig lang sabihin, kapag may nagturo at may nangaral na si Jesus ang Diyos, ay lumalabag na sila sa isinulat nitong si Juan. Dapat nagkakaisa sila sa katuruan. Kapag nabago ang katuruan, maliwanag na ito po ay mayroong pagkakamali. At delikado ang ating pagsalig sa ganitong paniniwala, sapagkat malalagay tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan.
kailanman at hindi tunay na Diyos ang iyong sinasamba, ito po ay mapapabilang sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Kaya mga mahal na kababayan, tayo po ay maggising o gumising. Gisingin natin ang ating puso, gisingin natin ang ating diwa, unawain natin ang mga itinuturo sa atin. Maliwanag na ang tunay na Diyos ay makikilala lamang natin sa pamamagitan ng tunay na isinugo ng Diyos. At yan po ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Saan kayo makakita ng isang bansa na isa lang ang relihiyon? Wala na po kayong mapapansin dyan. Kahit pumunta kayo sa iba't ibang relihiyon, sila po ay mga nagsulputan lamang na itinayo ng tao na ang kanilang relihiyon ay nagsisimula sa maliit hanggang sa dumating ang napakahaba ng panahon, daang taon na ang kanilang relihiyon ay maliit pa rin hanggang ngayon. Na sila ay hindi natatag sa lahat ng nasyon, sa lahat ng pamantayan, sapagkat lalo na ang Saudi Arabia, hindi ka makapagtayo dyan ng relihiyon. Maaari magkaroon ka ng mga committee prayer dyan o kaya ay mga pagsamba na itinatago. Bakit? Sapagkat hindi pwede mong ilantad. Hindi ka pwedeng magtayo. Walang ibang relihiyon lamang dyan sapagkat alam nila ang tunay na relihiyon, sapagkat sa kanila galing ang sugo at propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang propeta Muhammad ay nasa buong daigdig ang Islam. Kaya unawain natin at pag-aralang mabuti ang tunay na katuruan na galing sa ating tagapaglikha. Isang magandang araw po sa inyong lahat.